Praise God, praise the Lord. Salamat sa Ginoo nga aton sab nga mapadayon ang ato ang Bible study din his tulumanuntang the Sovereign Grace Hour. Kaban sab ning inyong mga higalas kahanginan Andres Atob Jr. o Attorney Limbulatop nga din ato na sab nga paghisgutan, of course, no, ang balaang kasulatan. Doon na mo yung mga pangutana higala, text lang, dinisto ang tulumanon. Cell number na to sa Smart is 0918-5484-852. Gusab sa globe number na to nga 0995-2130-764. Ay mo kalimot mga igsoon na, sa isa takarong hapon, mga before 5, na natari sa ato nga tigumanan, at ina-apply sa church alang sa ito ang midweek service and prayer meeting. Tugod sa Ginoo atong makauban unyang gabi si Pastor Freddy Tarungoy, ang pastor dining dapita sa San Agustin, Santa Maria, Davao Occidental. Kaya ato siyang makauban ugma, nila ni Pastor Iligan, Virgilio Iligan, Dinis Bataan, Davao de Oro, usab ni Pastor Jo Alwad, Dinis sa Montevista, Davao de Oro. O of course, no, ako Berlin doon sa atong biyahe, og mang adlaw, o gikanta pa Surigao, og atong himaton atong makaigsunan din alang sa Bible Seminar karong umaabot nga Sabado. Ato nang pag-auluhan ang maong tigom na to, ato nga Bible Seminar nga sa tema nga remove not the ancient landmark which thy fathers have set. Proverbio 22 versikulo 28. Di mo pagbalhinon ang karaan nga muhon nga gipahalo na sa inyong mga katigulangan. Indot nga mao nga topic, no? So karon ng Sabado o kita din sa Surigao City sa mga listeners karon, tiyarig mahiligon mo magtuon sa Bible, you are invited alang ning usa ka adlaw nga bahog-bahog yun nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Diha ta magkita sa second floor diri bitaw sa Pingals Tailoring Building, Kaskag Village, Surigao City. Nata diha alas susubuntag, libre ni merinda, libre pa niyo libre sab merinda sa hapon. Ay mo kalimot, karon nang umaabot nga Sabado, pizza 9 ning bulan sa Mayo. O pagkaugmana, Domingo, first mission anniversary and Thanksgiving din sa mga mission na to sa Surigao City, no? Pagkagabi sa Domingo, Laputares Kantilan, Surigao del Sur, alang sa Thanksgiving sa itong mission sa Bina. Pinanagikatuig Brad Kenneth, no? Started ni 21 ba? Year 2021 or 2022? No? 2022 siguro to. So, upat na katuig, no? Ang atong mission din is Kantilan. Okay, sige, paigsoon. Tutas pagampu happy birthday dia isa kang Brad Abilincio Tagi kanero sa Davao, taga Kaburan siya, no? Happy birthday Brad Abilincio, kita taon niyang gabi alang sa midweek service and prayer meeting na to sa church. O gusab sa kang Brad Aldridge Aquino nga dinigay pong spangi, happy birthday Bridge, tugod sa Ginoo, kita ta alang sa ato ang midweek service and prayer meeting karong gabi. Usab sa kang Brad Tantan Sanchez. So gitinod ni pangalan ni Tantan Bradong sa Inday, no? Si Tantan Sanchez. Okay, sige. Ato tas pagampo yung sa petong paybaluday karong usbon na ko mga igsoon karong umaabot nga pizza 16, no? Mayo 16 ay mo kalimot, marakahi sa inyong mga kalendaryo na May 16 adlawng Sabado dito kita sa Tago Mission alang sa maong Thanksgiving service sa maong mission na to din pizza 16 unya Brad Ray, no?
kanibang umagad ni Pastor Jimmy Probadora, inan niya sa papa nimo nga katong tarpulin nga iyang gihangyo para sa atong duha ka mission dinhi sa Kapalong. Dalhon ako sa Pizza de Size na Sabado dahil sa atong mission sa Tagum. Ida na siya nga patambungon sa atong Tagum mission anniversary, ha, Pizza de Size, no, adlaw Sabado na. Hindi sa mo kalimot magsuon na sa pagkapit sa 23 ang church sub nila ni Pastor Bagi sa Malalag, Davao del Sur, magkatigan sa Buga Thanksgiving service. So you're invited, ha? Then itugot sa Ginoo karong pizza 26 ning bulan sa Mayo, nata din na sa Old Macopa, no, sa Sitio Libuak bitaw. Sitio Libuak, Old Macopa, dinhi sa Manay, Davao Oriental. Alang ni sa usa ka Bible seminar nga wa puy bayad, libre ni. Diha ta sa gym magkita. Ay kani sugot ang kapitan dinhi, no, sa maong barangay, no, dinhi sa barangay Old Macopa. Okay, sa kini pagpunguna ni sa church dinhi sa Pinasagan nila Pastor John Rofo, no, diha na po ta makitulog. Brother Ray, Pastor Ray Jaris, no, sabot-sabotan nila to ni Pastor, ha, ang ato nga pag-ato dito, no, sa mao nga Bible seminar nga ipatigayon dinha sa Old Macopa, Sitio Libuak sa Manay, Davao Oriental. Sige, mag-pray ta. So ganatos ganoon tanan tang gibuhaton karong adlaw. Lord, salamat kay ningutloa ang imong mga pulong amo sa mga pamalandugan matunan. Salamat sa privilege o gani akong pagampo Ginoo sa matagusan nga pawinaw karon nga extend nimo imong hilinghan sa mga nagbalatian bisan pagani sila nga tuaron sa laing nasod ng ginabuhi uban alang silang pamilya. Ikaw Ginoo magapanalangin, i-bless man Lord ang birthday di ay Brother Tantan Sanchez, Brother Aldris Aquino o Brother Abilincio Tagig, tanang mga nag-birthday. Padangat sila Ginoo sa pang mga katuigan. I-bless among midweek service and prayer meeting karong gabi, even sa biyahe ng mugma ito sa layong lugar sa Surigao. I-bless, oh Father, ang mga missions o kabanan ng mga churches. Father, amon ni mga pasalamat kanimo pagpanugyan sa ngalan ni Yesu Kristo nga among Ginuog manluluwas. Mahan among gisalig itugyan. Kini nga tanan. Amen and amen. Minasot na may suning usa ka awit, then after this atong patalihugan after ni Lemuel nga mo'y mag-expound sa pulong sa Ginoo. More than any treasure my hands could hold, more than any dream come true, more than any pleasure this world could give, one thing I will pursue. More than all the honors sought by men, more than any great reward, more than all the wisdom of ages past, one thing I will seek for, a heart for you, a thirst for you, to quench my soul like morning dew, to seek your face, your holy place. Oh Lord, create in me a heart for you. More than any treasure my hands could hold, more than any dream come true,
than any pleasure this world could give. One thing I will pursue, a heart for you, a thirst for you, to quench my soul like morning dew, to seek your face, your holy place. Oh Lord, create in me a heart for you, a thirst for you, to quench my soul like morning dew, to seek your face, your holy place. Oh Lord, create in me a heart for you. Amen. Praise the Lord. Salamat sa mensahe sa awit. And sige, this time mga igsoon, tuon ta sa pulong sa Ginoo ato ang abrihan ato ang Biblia diri sa Book of Proverbs chapter 22 verse 4. Proverbio kapitulo 22 versikulo 4 nga kaingon, ang balo sa pagkamapa-obsanon o pagkahadlok kang Jehova mao ang pagkadunahan o kadungganan o kinabuhi. Diri sa English version, ingon diri, by humility and the fear of the Lord are riches and honor and life. Very short verse, yet daghan taga makitaan nga kabatuoran diri. Una, ang nagahisgot kini sa kaning duha ka magkauban nga matahom nga grasya, mao ang humility or kaning pagka obsanon and kahadlok sa Ginoo, the fear of the Lord. Now, when we speak of humility, it means gina-recognize nato ato ang weakness o kanaang naapo diha ang dili nato pataas ato ang kaugalingon, walay dili ginato gina-exalt ato ang sarili ug ang pagsubmit ra sa Ginoo. And then and the fear of the Lord, meaning ato ang pagtaho diha sa Ginoo, ang ato ang pagtuman sa iyang mga pulong ug tungod nagatuman ta sa pulong sa Ginoo. Ang fear of the Lord nag-apil po dira ang pagkahadlok sa pagbuhat og daotan, and of course ang pagdepend sa iya. So kaning duha, fear of the Lord ug ang humility, kanunay nagauban jud ni sila. Mao nang ang tinuod nga kanang inubsanon nga tao, humble nga tao. Una, ginaila niya nga nanginahanglan siya Ginoo ug nagalakaw siya nga careful siya tubangan sa Ginoo ug since humble siya, dili niya gina-boast iyang sarili kung unsa man iyang na-achieve. Ug ang tinuod nga nahadlok yun sa Ginoo or naay kanang pagkahadlok ng Jehova, dili niya mabuhat nga na ang kanunay nga si garbo, magpadayon ay iyang garbo diha siyang kaugalingon. And then ingon diri,
are riches and honor and life. So kani nga verse naghatag kini sa mga blessings in relation or connected with humility and ang pagkahadlok diha sa Ginoo. No, tulo ka mga blessings ang gisgutan diri. Una, naa diha ang riches. So this does not mean or it does not talk only on merely material nga mga wealth, but nagisigot kini og mga spiritual nga riches. No, kanang i-reveal ang kamatuoran, that is spiritual riches, ng grasya, or even contentment. No, kaning dili jud kini mabayaran og mga material nga wealth, and ang importante kaning eternal nga inheritance, kanang walay katapusan nga atong madawat nga makauban to ang Ginoo. Ikaduha, ingon po diri na ang honor or kanang kadungganan. So ang Ginoo gina-exalt niya, ang Dios mo pataas sa mga mapainobsanon. So when we speak of honor, ang person na ay honor or tawag na to honorable, no, na diha sa iyaha ang una ang pagsalig sa laing tao kaniya, ang respect, ug na ang pabor gikan sa tao, labi na gikan sa Ginoo. Ug ang ikatulok nga blessing nga ginisigutan dari kaning life. So this includes na ang kinabuhi nga ipanalangin, nakisuot karon, og kinabuhi nga walay katapusan, no, eternal life, pinagi sa grasya sa Ginoo. No, i-compare nato ni or i-connect nato ni diri sa Proverbs chapter 16 verse 18. Ginabalik-balik mo pud ni gisigot ni Pastor Atop, ang gaingon dari, pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. So ani nga mga verses opposite kini sila, nga nagahisigot nga ang pride, no, ang garbo mo padulong jud kini sa kapildihan, no, sa kapildihan na sense nga mawala ang blessing. On the other hand, kaniya itong gisigutan rin sa Proverbs chapter 22, ginisigutan rin ang humility, ang pagpaubos na mudala kini sa panalangin. Ang pride moingon nga dili na kailangan ng Ginoo. On the other hand, ang humility moingon og without God, kung wala ang Ginoo, wala pud ko. Ang example diri sa Bible, si Nebuchadnezzar, sa sobra na niya nga kalipay sa iyahang kingdom, siyang gingharian, niingon na siya nga naka-mention na siya, nakaingon na siya nga dili ba kini nga kaning dakong Babylonia nga ako ang nagtukod niini. Because of that pride, gihumble down siya sa Ginoo, o gibuang siya sa pipila ka higayon. But when he humbled himself, sa dihang nagpaubo siya o nagpasidungog at bangan sa Ginoo, gipauli siya, gibalik ang iyang kingdom, o gibalik iyang tamang paghunahuna. Munang ginapakita diri nga ang pride, it will lead to destruction or even humiliation. Sa suba nimo ka proud sa sarili, pwede nga ikaw mahimong mapaulawan sa imong ginabuhat. On the other hand, ang humility mo ang muglid dira sa restoration to dira sa Ginoo. Sige, ang verse nga itong gisigutan, nagatudlo ka nato nga dira sa pagpaubos o kadlok sa Ginoo, magdala kini og panalangin. Okay,
ato ning ipadayon atong meditation sa sunod nga higayon. And this time, let's proceed sa ato ang doctrinal, atong ipadayon ato ang pagtuon diri sa doktrina sa preservation and perseverance of God's elect nga atong ginisgutan nga ang Biblia nagatudlo nga once ang usa ka tawo giluwas na sa Ginoo, dili na jud kini mawala ang iyahang kaluwasan. And we have discussed and studied several and many verses nga nagahatag og nag-approve of this doctrine. So this time, another verse nga atong tun-an, nahuman nato expound ang Romans chapter 16 verse 25, adto ta diri sa 2 Timothy chapter 1 verse 12. Kaduhang Timoteo kapitulo 12. Kapitulo 1 versikulo 12. Akong basahon ingon ni Apostol Pablo, for the which cause I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. So, kaning verse, isa ni sa mga verses nga nag-declare nga naadiha ang gahom sa Ginoo sa pagpreserba. Ingon diri si Paul, siya nga, I also suffer these things. So kaning Christian life it does not mean kanunay hayahay. No, even si Apostle Paul nagsuffer og persecution, imprisonment, pagkapriso. Yet kaning iyang mga pag-antos niya or naantos niya, wala kini nakapadaot o nakapawala siyang pagtuo. Ingon niya diri, nevertheless, I am not ashamed. So, si Paul, wala siya naulaw sa maayong balita sa Ebanghelyo. No, even he was suffering. Why? Because he trusted completely in Christ. Ang iyahang pagtuo o pagsalig nagapadayon diha kang Ginoong Hesukristo. And then ingon niya diri, for I know whom I have believed. This one, atong ma-notice, mabantayan nga si Paul, wala siya niingon nga I know what I believed. Iyang giingon diri, I know whom I have believed. Ginapakita diri nga ang pagsalig sa usa ka Christian naa didto sa tao in the person of Jesus Christ. Why? Because si Kristo ang mao ang manluluwas, dili buhat, dili ang pagsalig sa kaugalingon, dili ka ang pag-join sa simbahan, but to the person. Muna ingon ni Paul diri, I know whom, referring to a person whom I have believed. And ingon niya diri, and I'm persuaded that he is able. So si Paul, nakumbinsi jud si Paul nga kaya sa Ginoo na bantayan siya hangtod sa katapusan. Ngano kay tungod ang pagpreserba sa mga katawhan or anak sa Ginoo, dili kanina nakadepende dira sa abilidad sa usa ka tawo, but it depends on the ability of God. Munang very firm si Apostle Pablo nga nag-ingon that he is persuaded, that is meaning he is fully convinced. Wala niya gamit rin kaning word nga maybe or perhaps. No?
And last, ingon niya diri, to keep that which I have committed unto him against that day. So si Paul, gi-entrust niya yung kaugalingon entirely diha sa Ginoo, Ginoong Hesukristo. Mao nang apili diri iyang kaluwasan, iyang kalag, iyang even his future. And nga si Ginoong Hesukristo, sigurado siya nga si Ginoong Hesukristo mo ang magbantay kaniya. So ginapakita diri sa ato ang verse nga gi-expound through Paul, Apostle Pablo, nga ang assurance nato na diha kang Ginoong Hesukristo ug dili sa ato ug ginatudloan pod kita nga ang magtotoo, ang mga believer, pwede nga suffer diri sa kalibutan, yet kaning mga magtotoo, they remain confident. Why? Because ang si Ginoong Hesukristo is able to keep them when until the final day. Sige, ato ning ipadayon sa sunod ng higayon ang ato ang pag-study diri sa doktrina sa grasya. Wala namang kitay oras, kini inyong kauban, but before I end, kung ikaw di ka pa sure, if you're not yet sure of your salvation, the Bible says, repent, believe the gospel. Kini inyong kauban, si Attorney Lemuel Atup, with Pastor Andres Atup Jr. magaingon. Ang Diyos magapanalangin ka natong tanan. Daghang salamat.